So yung mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Sindikato sa palasyo, tukoy na. Naku po. At eto, Trump ililigtas si Pangulong Duterte. Marcos Jr. may ginawa na namang pangloloko sa taong bayan. Yung mga pag-uusapan natin ngayon. Usapan nga natin itong sindikato sa palasyo at itong panibagong panloloko na naman ni Marcos Jr. na ginagawa sa mga Pilipino. At syempre yung isa pa sa mga pinakamatinding balita na pagliligtas daw ni Pangulong Donald Trump kay Pangulong Duterte. Naku, yari ka dito, Marcos Jr. Pag nakauwi si Pangulong Duterte, marami na namang mag-iiyakan at syempre mas lalong lalakas ang kampo ni Vice President Sara Duterte. So syempre mga banateros alam nyo naman ngayon na maulan ay kailangan natin magdoble ingat at syempre yung mga anak nyo na pumapasok sa eskwela, alam nyo, sa totoo lang, dumadami ho ngayon. Dumadami ho ngayon yung mga estudyanteng nawawala, mga estudyanteng nakikita na lang na, alam nyo, sobrang takot ko nga, pati mga kapatid ko. Palagi ko sinasabihan na kapag, umuwi na lang agad ng bahay kasi ngayon, mga banateros, ngayong panahon, sobra. Grabe, no? So, sandamakmak yung krimen. Tapos, ang masakit pa niyan, sabi nga ni Palas Yusek Claire Castro, ay wag daw intindihin yun, ay yun daw ay fake news lamang at na-highlights lamang sa mga balita dahil nga daw hina-highlights lang daw pala, yung pala yung pagkakasabi, hina-highlights lang daw yan. So parang pinapalabas niya na hindi naman talaga super grabe yung krimen sa Pilipinas. Alam niyo, habang nag-scroll ako ng Facebook, no? Grabe yung mga lumalabas. Isang dalagita, natagpo ang wala ng buhay sa kagubatan, isang bata na nawawala tapos nakita na naman sa So isang adik pinagsachak-chak yung kanyang mag-iina. So grabe mga nangyayari ngayon, mga banateros. So, ang pinakamalala pa yung mga estudyante na yung mga eskwelahan na maraming nangyayaring krimen. May mga nababalitaan na nga tayo na isang eskwelahan, hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar, pero siguro naman malalaman din ng lahat yan pag naibalita. Kung ibabalita pa kasi isa pa rin yan pag-uusapan natin yung about sa pagbabalita. Kasi nga mga banateros ay etong eskwelahan na to ay talamak daw ang pagbebenta ng ipinagbabawal na duruga. Oo, grabe daw, talagang talamak at talagang lantaran daw na nagbibigayan itong mga estudyante na to ng droga diyan sa eskwelahan na yan. So, hindi ko lang alam ba't parang mas nauna ko pang nalaman kaysa diyan sa mga diyan sa mga media. At speaking of media, mga bayarang media natin dyan, may mga balita banateros, na hindi na daw nila i-air yung ibang mga krimen na nangyayari sa Pilipinas kasi nga, sobra daw napapahiya ang PNP at sobra daw napapahiya ang Administrasyong Marcos sa mga nangyayaring krimen sa bansang Pilipinas kasi nga, maya't maya nilang, di ba, pinagmamalaki na ligtas daw, hindi daw katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, marami daw bumubulagta, marami daw patay dito doon, kung saan-saan daw lugar dito sa Pilipinas at isa na dyan, si Mr. Congressman The Sip-Sip King, si Ace Barbers na dati ay sinisigawan or pinupush pa si Pangulong Duterte na sana ay i-extend pa ang termino nito dahil napakaganda ang war on drug ni Pangulong Duterte, pero ngayon wag ka. Ay isa pa siya sa mga nagpupush na at sumisira sa imahe ng mga Duterte, lalong-lalo na mapatungkol sa AJK o sa war on drug. So yun na nga natin pag-usapan, mga banateros, ay itong confidential fund ni Marcos Jr. versus sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kasi ngayon nirereklamo ng mga Longest na mga anti-Duterte na bakit daw ginastos itong confidential fund sa pagkain at pagbili ng gamot. Naku po, kaagad naman pong binarayan ni Atty. Rowena Guanzo na sinabi niya nga na bakit yung confidential fund ni BP Sara na ipinagbibili ng gamot at pagkain, kino-question nyo, samantalang yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos na napakalaki na tumataginting na 4.5 billion pesos ay saan ba napupunta? At ang masama dyan, di ba, ayon sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, ay ang kapatid niya ay isang adik. So ibig sabihin, ibang gamot ang binibili ni Pangulong Bongbong Marcos. At ayan nga yung iba sa mga pahayag ni Atty. Rowena Guanzo, nasipa ko pa yung ating camera. So yun mga banateros, grabe kanina halos talagang tawang-tawa ang mga netizen kasi nga dito sa mga pahayag na ginagawa ng mga anti-Duterte, tapos may witness pa doon na di ko alam kung saan naman kaya galing witness na yan. At
dito nga, sa tutusin lang, sobrang matagal nang nagtataka ang taong bayan na bakit yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay pinag-iinitan ng lahat. At samantalang, nasa 125 million lamang yun. Samantalang, yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumataginting na 4.5 billion pesos. So madaling salita, kulangot lang, napaka-kapiranggot lang ng confidential fund ni VP Sara versus doon sa confidential fund ni Marcos Jr. Napubulol-bulol na ako. So alam naman na natin kung ano yun, kung bakit ganito ang nangyayari at bakit nakatutok lang sila sa confidential fund. Di ba, alam naman na natin yun, hindi naman na natin may tatago na ito ay isang political strategy lamang para siraan ang mga Duterte. Buti na nga lang talaga, hindi mga tanga ang mga Pilipino na ngayon, talagang nasubok na at aral na sa mga ganitong gawain ng mga anti-Duterte. Pero bilib din ako sa inyo nagreklamo kayo sa ipinangbiling gamot dahil doon na ginastos yung confidential fund na yun. Pero yung gamot na binibili ni Marcos Jr., kaya siya nagkakaganyan. Kung ano-ano trip niya, na kesyo nakakausap niya daw yung tatay niya, na kesyo yung bagyo, kailangan mag-schedule pag darating dito sa Pilipinas, kesyo ipunin yung baha at gamitin sa tagtuyot, at yung mga teacher upapawiin ng Pilipinas tapos magiging ma'am and sir. So yun yung epekto ng gamot na ibinibili ni Marcos Jr. diyan sa confidential fund niya na yan. Pero hindi man lang binubuksan or pinag-uusapan ni katiting na investigasyon kahit nga ng anong sangay ng gobyerno, kahit na Congress at mga BBM senators at ni Ombudsman Boying Remulla at kung sino pa na pwedeng mag-imbestiga dyan, na hindi nga nila inuungkat yan. Nakapokus lang sila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang galing, di ba? So ganyan kalintik talaga at ganyan talaga kadumi ang laro sa mundo ng politics world, no? At kapag ikaw ay napapakinabangan ng ibang mga politiko, kagaya na lang ng mga BBM senators, talagang ililis nila yung issue at para lang hindi madamay ang kanilang mga bossing. At eto Banateros, etong threat daw kay Risa Ontiveros. Putay na. Ay, siguro napaisip siya, no, na nagtumaas ang ratings ni BP Sara, ang trust rating dahil may threat ang palasyo kay BP Sara. Tapos si Senator Robin Padilla din, ganun din. So siguro naisip-isip nitong kampo ni Risa Ontiveros na ay kailangan ko rin na makakuha ng simpatya sa taong bayan, mag-aano rin ako, magte-threat din ako para tawag dito, para tumaas din ang trust ratings ko at kaawaan ako ng sambayan ng Pilipino. Bali-balita, etong ang threat daw kay Senator Risa Ontiveros ay sa buong pamilya daw. So hindi ko na naman alam kung kanino na naman kung ano na naman naisip nito. Samantalang nung nag-survey po ay 0.1% lamang yung trust rating na nakuha ni Risa Ontiveros. Kulang na nga lang maging 0 yung trust ratings na yon. Tapos may tao pa na magtatangka sa kanyang buhay. Sobrang kasamaan niya. Yan kasi hirap sa inyo. Sa sobrang kasamaan nyo, yung multo nyo, dinadalaw na kayo. May paganyan-ganyan pa no? May tangka daw sa buhay niya. Sa totoo lang nakakairita. Nakakabwisit yung kay Vice President Sara Duterte kasi talagang lihitimo na maniniwala ka na pwede siyang ipapatay ng mga anti-Duterte kasi unang-una si Pangulong Duterte sino ba yung mga sinagasaan, 'di ba? Ang sinagasaan ni Pangulong Duterte yung mga drug lord, yung mga businessman, yung mga sindikato, yung mga kriminal na nagyayamanan, 'di ba? So yun talaga may posibilidad na maaaring ipapatay or patayin si Vice President Sara Duterte or kung sino man sa mga Duterte. Yun talaga masasabi mo na totoo talaga at wala talagang halong ka-fake newsan at kaplastikan or gawa-gawang issue lamang yung issue laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dito kay Risa Ontiveros, anong maiisip natin na pwedeng ikagalit sa kanya? Na pwedeng magkaroon siya ng threat? 'Di ba? Sinong tanga? Sinong tangang tao na magtatangka sa buhay mo? Kung tayo wala kang nakakilala sa iyo Kung hindi ka tawag dito, kung hindi ka nga tinulungan ng mga Duterte, hindi ka mananalo sa pagiging senador. Pangatlong beses mo nang takbo yan. Ang nakakatawa dyan mga Banateros, ipinagmalaki niya yan sa isang event na kung dati nga daw, 2 beses nga daw siya at 3 beses nga daw siya tumakbo at 2 nga doon ay talo. Tapos yung pangatlo daw doon na nga daw siya nanalo. Pero nga lang, kulang yung sinabi niya na hindi niya sinabi doon na kung hindi ako tinulungan ng mga Duterte, hindi rin naman din ako mananalo. Ako sa totoo lang hindi talaga ako naniniwala na may etong si Risa Ontiveros ay may threat, no? So wala talaga. Una-una, kung sa buong pamilya niya naman na may threat, wala rin tayo nababalitaan. Hindi nga natin alam kung may asawa, may anak, may pamilya, may magulang.
Bigla lang kasi ito sumulpot. Alam niyo, Jay, parang kabote na tumubo lang kung saan-saan. Parang ganun na nga rin, no? Ewan ko ba kung anong palabas tong ginagawa ni Risa Ontiveros. Siguro, baka mamaya, minumulto na sila. Gawa ng hasbiruin mo ba naman? Ang pinakulong nila na tao na isang, ang ginulo nilang lugar, ang binastos nilang relihiyon, diba? So, kung naunahan lang din yan sa kasaysayan ng Senado, ng isang senador, na hamakin mo at bastusin mo. Isa ka sa mga bumastos ng warak, ng husga sa isang relihiyon na hanggang ngayon wala namang patunay. Wala namang ebidensyang ipinapakita. 'Di ba? Ikinulong nyo pa. Ang masaklap pa diyan, ikinulong nyo yung kanilang pastor na si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong wala namang kayong maipakitang sapat na ebidensya. At ang masakit pa diyan, yung isang witness ay bumaliktad na at sinabing binabayaran siya ni Senator Risa Ontiveros ng 1 milyon or mahigit pa para lang ilaglag si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro baka dahil nga doon sa mga pinaggagawa mo, baka biglang sumasapak sa utak mo na sa sobrang konsensya mo na, kung ano na lang naiisip ni Risa. Pero ako, hindi talaga ako naniniwala na may threat yan. Sino ba naman magkaka-interest sa'yo? Una-una, yung mga kriminal, mga sindikato, yung iba din, mga kakilala mo lang din naman. Oo, at kayo lang din naman mga magtotropa dyan. Tapos sila din yung tetegi sa'yo, kalukuhan yan. At ito pa, isa pinakamalupit na pag-uusapan natin mga banateros. Ito, sobrang nakakatawa, sobrang nakakagigil, at sobrang pinagmumukha tayong tanga dito sa issue na to. Ito nga, yung pagiging state witness ni Mr. Manuel Bunuan. Gagawin pong state witness ni Ombudsman Boying Remulla, si Manuel Bunuan, na alam naman natin na kung hindi dahil kay Manuel Bunuan, ay hindi rin makakapagnakaw etong mga, yung mga mastermind, katulad na lang nila Saldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., yung mga kontraktor, yung mga contractor, 'di ba? So, ewan ko ba, sobrang nakaka-toxic talaga, biruin mo kung sino pa yung nagnakaw, kung sino pa yung talagang masasabi mong lihitimong kawatan na isa sa mga ulo, puno, gitna, katawan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Anak ng teteng, sila pa yung ginagawang state witness. Ang galing. Remulla, yung eating manner ba? Yung eating manner. Anak ng tipakulong ang tindi talaga dito sa sa bansa natin. Kung sino pa yung mga lumalaban sa korupsyon para matukoy kung sino talaga ang mga nakinabang sa pera ng taong bayan, sila yung mga ikinukulong. Kagaya na lang nila Pastor, nila Senator Marcoleta, Jinggoy, Bato de la Rosa, Pangulong Duterte, BP Sara. So, kung sino-sino pa yung mga tumutuklas para maibsan na kahit papano ay maibsan ang galit ng taong bayan, mapanagot yung mga kawatan na yan, sila pa yung mga kinukulong, sila pa yung mga pinapahirapan. Kagaya ngayon na may issue na naman na ibinabato kay Loren Legarda, Senator kay Senator Alan Peter Cayetano. So alam mo yun, sobrang nakaka-toxic na talaga. Tapos si Manuel Bunuan, na maituturing nating katawan ng nakawan sa kaban ng bayan, hanak ng teteng, siya pa yung gagawin na state witness ni Mr. Ombudsman Boying Remulla. Ang galing nyo talaga, mga puking ino nyo. Nakakagigil na lang talaga, no? Biruin mo yun, Pinapaikot-ikot nila tayo. Talagang gumagawa sila ng kwento para lang may masabing may ginagawa silang investigasyon sa flood control scam. Tapos yung mga lumalaban na talagang ipinapakulong nila. Tapos yung mga kawatan na itinuturo ng mga lumalaban na yon, sila pa yung mga malalaya at sila pa yung lumalabas ng mga inusinti. Alam ko mga banateros, nararamdaman nyo rin itong nararamdaman ko. Sa totoo lang, ako lang lagi ay nagpipigil sa mga vlog ko at ayaw ko makapagsalita ng masasakit. Ayaw ko na magmura, no? Dahil unang-una may mga nanonood din kasi sa atin ng mga magulang na at may mga nanonood din sa atin ng mga senior citizen na ayaw na rin na makarinig ng mga mura. At minsan, yung mga video kasi ng Banateros Brothers ipiniplay sa TV at naririnig ng mga ng ibang mga kabataan sa bahay nila. Pero talagang sobrang gigil na ako. Ginagawa tayong tanga No, ginagawa nyo kaming tanga. Remulla, ginagawa nyo kaming tanga kayo. Inumin nyo, tang na lang, tang. Biruin mo, yung katawan ng korupsyon, gagawin yung state witness. Ang tindi nyo talaga. Sobrang lala nyo. Pero yun nga, lagi lang namin iniisip na bandang huli ay sisingilin din namin kayo dyan. So ngayon, masaya kayo, talagang masaya kayo dahil sa ngayon hindi pa kayo mapapanagot sa mga ginagawa nyo, kaya nga pinipigilan nyo maging presidente si Vice President Sara Duterte, kasi alam nyo nga na darating ang araw na sisingilin namin at talagang mapapanagot kayo sa mga pinaggagawa nyong kademonyohan sa kaban ng bayan. O tingnan nyo yung sinabi ni Marcos Jr. na papanagutin niya yung pinsan niya hanggang ngayon. Mag-iilang linggo na ata ang nakalipas, di ko na matandaan kasi wala namang kwenta yung zona na yon. Ang natandaan ko lang dun yung racket, tas yung mga OFW na papauwiin daw na rito sa Pilipinas at gagawing mom and sir. Wala na tayong ibang wala. Parang yun talaga yung pinaka-worst zona ever sa kasaysayan ng Pilipinas So ngayon, hanggang ngayon mga banateros, wala.
Asan na yung sinasabi ni Marcos Jr. na kakasuhan niya, yung pinsan niya? Di ba? Wala. Asan na yung sinasabi ni Marcos Jr. na masakit sa damdamin niya pero kailangan niya daw gawin to? Baka ibang dating speaker naman yung binabanggit niya, no? Baka si Alan Peter Cayetano talaga. Yung kasi sabi niya doon, masakit man daw sa kalooban niya, yung dating speaker daw ay kakasuhan niya. Pero hanggang ngayon, wala naman. Si Cayetano ang pinupukpok ngayon. Si Cayetano yung tinatrabaho. 'Di ba? Na kesyo may ghost project daw sa Taguig na puta na kaming tiga rito, hindi namin alam na may ganyan kasi kung may ganyan, automatic baha agad tong lugar namin sa kapiranggot na ulan dahil napakalapit namin sa Laguna Bay, 'di ba? So talagang kalokohan yung mga pinagsasabi nyo tapos sasabihin nyo na proud, nakakatawa pa nga ibang mga vlogger, proud na proud sila. Kasi sabi ng mga vlogger yan, ganyan ang presidente namin. Kahit kamag-anak pinapanagot. O asan na? Balita ko nga diyan, sinabi nga ni Senator Amy Marcos na hindi naman daw kakasuhan ng mga mabibigat na kaso yan si Martin Romualdez at yung mga kaso na ipapataw sa kanya na pwede daw magpiyansa sa mga kasong ipapataw sa kanya. At ang pinakamalupit pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, ay si Martin Romualdez ay di umano ay wala na sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Alam niyo, natatandaan ko yung nakaraan. Ganito yung setup nun 'di ba? Sinasabi nila si Saldico ay may planong lumabas ng Pilipinas, may tangkang paglabas sa Pilipinas, 'di ba? Yung unang mga balita. Tapos nagulat tayo, wala na sa bansang Pilipinas. So si Martin Romualdez ganyan na ganyan din. 'Di ba? Laging ibinabalita sa TV na tangkang paglabas ni Martin Romualdez, tangkang pagtakas ni Martin Romualdez. Pero wag ka, baka mabalitaan natin sa mga susunod na araw, si Martin Romualdez ay wala na talaga sa bansang Pilipinas. Halimbawa, sige, sabihin na natin, nakasuhan si Martin Romualdez ng plunder. Sabihin na natin ganun. Paano mahuhuli si Martin Romualdez? Wala na nga sa Pilipinas. Ngani, di ba? Ganyan tayo paikot-ikutin ng Administrasyong Marcos. Kaya dapat talaga maging tayo maging aktibo, maging mai-connect natin yung mga nangyayari. Yung mga nangyayari kay Saldico, bago siya makalabas ng bansa, ganito din nangyayari ngayon kay Martin Romualdez. Kaya baka nga talaga, wala na yan sa bansang Pilipinas, mga banateros. Baka nga yung sinasabi ni Marcos Jr. na pananagutin niya yung pinsan niya, baka nakakulong na yan sa mga panahon na yan si Senator. Baka maunahan pa nila Senator Loren Legarda, nila Cayetano, baka itong kay Senator Bong Revilla, 'di ba? Kamakailan lang ho ay nakapagpiyansa na po si Senator Bong Revilla sa mga ipinataw na kaso sa kanya na puro hearsay lang din. Katulad lang din yung kibunuan yan, yung mga dapat na makulong at kasuhan. Pero sila pa yung mga naging state witness at laban dito kay former Senator Bong Revilla. At dahil nga din po diyan mga banateros, halos wala din pong ebidensya, mga katibayan na ipinapalabas or ipinapakita sa atin, puro lang salita. 'Di ba? Ni keso salita ni Bernardo, ni keso salita ni Hernandez, ni Alcantara na dawit daw si former Senator Bong Revilla, mapahanggang ngayon wala tayong nakikitang ebidensya hanggang sa nakapagpiyansa na lang si former Senator Bong Revilla. So ganyan kalupit, ganyan na ganyan din ang ginagawa nila kay Senator Rodante Marcoleta at Jingo Estrada. Ni katiting na mga ebidensya walang ipinapakita sa atin. Lahat ng ikinukulong ho nila ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, ay wala silang naipapakitang ebidensya. Katulad na lang nung pagpapakulong nila kay Pastor Apollo Kibuloy na isa sa mga lumaban sa mga komunista, sa mga makakaliwa dyan na salot sa lipunan na hanggang ngayon, tapos yung isang witness nga bumaliktad pa, di ba? Tinuro nga yung si Risa Tret. Palitan na ho natin yung apelido ni Risa Ontiveros. Siya na po ngayon si Senator Risa Tret. Lagi na lang may threat So ganyan paulit-ulit lang yung ginagawa nila. Kaya nga kapag nakulong si Senator Alan Peter Cayetano, kapag hinuli na naman nila yan, wala na naman silang ipapakitang sapat na ebidensya dyan. Puro hearsay lang. Katulad niya, sinasabi ni Lacson na may mga ebidensya din. May mga ebidensya daw siya na laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Ulul, hindi ka naman tiga-tagig. Paano ka makakapag-kamingang dito di sana, pumunta kayo dito, tanungin nyo yung mga tao, lumibot kayo sa Taguig kung meron talagang mga ghost project dito sa lugar namin. Hindi yung putay na kung ano-ano yung mga pinagsasabi nyo dyan, tapos ikukulong nyo na naman yung tao na wala naman kayong ipinapakitang ebidensya. Pero sige, okay lang. No, okay lang yan. Sige, ituloy nyo lang yan. Kasi nga, habang gumagawa kayo ng napakasandamakmak na katarantaduhan, nakalista yan, nakaprepare na yan para pagdating ng 2028 at kapag si VP Sara Duterte na ang magiging presidente ng bansang Pilipinas, lahat ng mga katarantaduhan na ginagawa nyo ngayon ay babalik din sa inyong lahat yan. Itaga nyo yan sa bato, yung mga ginagawa nyo na pagpapakulong sa mga senador, sa mga tao na wala kayo na ipapakitang ebidensya. Sisingilin sa inyo lahat yan. Lahat yan talagang kukubrahin yan. Hindi ko na lang alam kung mabibilang nyo yung patong-patong na kaso na kakaharapin nyo sa 2028. Kaya nga ako, mas gusto ko talaga na ang maging Vice President ni VP Sara Duterte ay si Mayor Basti Duterte o kaya si Senator Robin Padilla o kaya si Pastor. Para sila ang humabol dyan sa mga hayop na mga gigigil ako
Sa mga demonyo na mga kurap dyan sa pondo ng taong bayan, yan, andyan lang sila. Oo, minsan ka-shake hands, ka-yakapan, ka-chikahan ni Ma'am Sitars at ni Ngagba dyan sa palasyo. Oo, sila. Kikita nyo naman yan. Hindi na natin kailangan pang i-mention yung mga pangalan ng mga puking inang mga yan. Papamura na naman ako eh. Ayoko na talagang magmura eh. Pasensya na kayo mga banateros, pero tayo na kasi mga hayop na ito. Ay, kung may kapangyarihan lang ako na isang ano, yung parang si Thanos, no? Hiningin ko na magkamatay na nga yung mga kurap. Pagka pitik kong ganun, ubus yung mga hayop na yan. Oh, sasabihin na naman ng mga vlogger dyan, threat si Jay Guevara nang titreat. Ulol, Thanos nga eh. Bakit? May kapangyarihan ba ako? Ha? Paano ko magagawa yun? Pero sira ulo. So ito naman mga banatero, so pag-usapan natin itong mapatungkol dito kay Gibo Teodoro na sinupalpal ni Congressman Pulong Duterte. Sinasabi niya nga dito ni Pulong Duterte na tanggalin din dapat or pag-initan mo rin dapat si SP Gatchalian, si Senate President Win Gatchalian dahil ang tatay daw or dahil ito daw ay may lahing Chinese. So yan yung pangsupalpal ni Kung Pulong dito kay Gibo, no? Kay Gibo Teodoro. Alam niyo si Gibo Teodoro, kung hindi ako magkakamali, daw to top notcher daw to sa school niya, no? So tutusin, ang daming matatalino ngayon na talagang bumagsak. Ang talagang, alam mo yung tipong ang tatalino nila, masasabi mo katulad na lang nila Ridon, 'di ba? Sa balita sa Harvard pa daw nagtapos 'yan. Pero tingnan niyo yung mga komento, tingnan niyo yung mga pinaggagawa nila. Hindi mo masasabing kalibil nila yun, hindi mo masasabing matatalino at nila eh. Talagang matitindi yung mga kaisipan nila dahil alam mo yun, yung tipong yung mga pinagsasabi nila hindi naman sa pagmamayabang ha. Biruin mo ha. Tapos sila sa bagay, halos lahat naman ng mga kawatan sa gobyerno, puro mga matatalino, di ba? At dito rin tayo mapunta sa isang issue, yung mapatungkol kay Jing Paras na pinupunduhan daw ni Congressman Leandro Libiste para siraan si Ralph Recto. Nako, grabe ang tindi ha. Oo, biro mo, may mga bagong palabas na naman sila. Alam naman na namin. Sa totoo lang, alam naman na namin na pinag-iinitan talaga si Libiste kasi nga, una-una hawak ni Libiste yung Cabral Files at talagang alam ng mga anti-Duterte na malilintikan sila at doon sa mga congressman, sa mga senador na kabilang dito sa mga Cabral Files na hawak ni Congressman Libiste. So kapag hindi nila ginipit si Congressman Libiste, talagang malilintikan at mabubulgar lahat sila. So ngayon, may bago silang palabas na itong si Jing Paras nga daw na dating congressman na ngayon ay isa na rin sa mga tumutuligsa sa kanila, isa sa mga kalaban ng mga korap sa gobyerno, ay sinet up daw di umano etong si Ralph Recto. Ngayon may panibagong palabas sila. Si Jing Paras daw ay sinusuportahan or pinupunduhan ni Congressman Libiste para siraan si Ralph Recto. Ano ka ba naman? Ano ba naman kayo? Hindi na kailangan pang magbayad ni Libiste para masiraan si Ralph Recto dahil sirang-sira na yan sa taong bayan. Diba? Subukan nyo, sige nga, subukan nyo, hinahamon ko kayo, Ralph Recto. Sa darating na 2028, subukan mong tumakbo sa pagiging senador. Tingnan natin kung mananalo pa kayo. Kahit si Vilma Santos na maraming umiidolo, iniidolo rin ng lola, ng nanay ko yan, pero hindi ko lang alam pati si mama. Pero subukan yung tumakbo sa 2028 election, sa 2028 senatorial election. Tignan natin kung mananalo pa kayo. Wala nang ikakasira dyan kila Recto. Kaya nga itong ginagawa ngayon kay Libiste, isa lang tong parte ng panggigipit sa kanya kasi isa din siya sa lumalaban at nagbibisto sa mga pangalan ng mga korupsyon, sa mga pangalan ng mga kurap ng mga congressman na nakinabang sa pondo ng taong bayan. Kaya ginagawa sa kanya ngayon yan. Hindi nyo na kami mabibilog dyan. Matagal na kaming aral dyan eh. Ginawa nyo na ng paulit-ulit yan sa ibang mga politiko na lumalaban sa korupsyon at ipinapakulong nyo. So ganyan naman talaga kayo. At siguro baka nakahanap ng butas na pwede pala nating gawin to. Oo, palabasin natin sa taong bayan na si Jing Paras ay pinupondohan ni Libiste at para sirain si Ralph Recto dahil alam natin na itong si Libiste ay may mga banat to kay Ralph Recto. So ganyan yung nakikita kong issue dyan about dyan sa kala Libiste, Jing Paras at kay Recto. Hindi ako naniniwalang pinupondohan ni Libiste si Jing Paras na para sirain si ano pa ikakasira ni Ralph Recto? Sirang-sira na yung mga hayop na diba? Kaya nga binansagang Batman yun eh. Wala isa rin sa mga walang kwenta na politiko yan dito sa bansang Pilipinas. Galing talaga nila gumawa ng issue, no? Bilib na talaga ako sa kanila. Kakaiba talaga. Iba yung nila, iba yung charisma, iba yung style, no? Talagang kapag kahit na alam mo yung hindi mo maiisip pero sa kanila magagawa nila yun, no? Talagang pang international convergence. Alam mo, Bagyo?
Hindi talaga, grabe. Yung mga hindi magagawa ng normal na tao, kaya nilang gawin. Ang tindi talaga, grabe na talaga to. So, hindi ko lang alam talaga kung wala hindi na rin bago ito, mga banateros, na ipinapakulong nila yung isa sa mga lumalabang, kagaya na lang ni Congressman Kiko Barsaga, di ba? So, si Congressman Kiko Barsaga, tinanggal nila sa pwesto kasi nga, hindi na nila kayang kontrolin, hindi nila kayang patinuin, or hindi nila kayang patahimikin si Congressman Kiko Barsaga. Hindi sa patinuin, matino si Kiko Barsaga, sorry, nagkamali lang. Ang ibig ko sabihin na hindi nila kayang kontrolin na, oy, magmanahimik ka sa mga nalalaman mo. Biruin mo, inaharap niya si first daughter. Naharap niya si Sandro Marcos at talagang sinusupalpal niya, di ba? Harapan. So, hindi nila kaya yun. Tingnan nyo ginawa, pinatanggal si Kiko Barsaga. So, ngayon, isusunod naman nila si Congressman Lebiste. Ang lupit talaga. At ito nga mga banateros, itong napag-usapan natin kanina about kay Donald Trump na ililigtas si Marcos Jr. So, ngayon talagang nadedelikado na po talaga itong ICC, no? Yung ICC sa palasyo. Hindi po yung ICC sa palasyo, hindi. Kundi yung ICC na kung saan ay doon po dinala si Pangulong Duterte. So, may mga nababalitaan tayo na naghahanda na nga itong Amerika at itong Russia para wasakin itong ICC na to. Pero sana naman Donald Trump at Vladimir Putin, kung sakaling wasakin nyo, bombahin nyo yung ICC na yan, siguraduhin nyo naman na wala si Pangulong Duterte na doon sa loob. Baka pwede naman ganun, ha? Baka magulat na lang kami.